So, yun nga, kakalabas lang natin dyan galing trabaho. Tapos bukas walang pasok, kaya uwi muna tayo sa bukid. Sabi nga nila, Gar, huwag ka puro trabaho. Enjoy ka naman kahit konti. Saka pag nasa probinsya ka, lalo na pag nasa bukid ka, nakakawalang stress. Nawawala yung stress mo sa trabaho. Nawawala yung stress mo sa katrabaho. Lalo na yung katrabaho mo na feeling boss. Yung bang makautos sa'yo, daig pa yung may-ari ng kumpanya. Tapos parehas lang naman kayo ng level, status sa trabaho. Dahil nauna siya pumasok sa'yo, kung makautos, daig pa yung may-ari ng kumpanya. Siyempre, ikaw, kakapasok mo lang sa trabaho, one year agwat nyo, nauna siya sa'yo. Papakita niya na siyang mas gaano siya kakupal eh. Kasi nauna nga siya, kaya dapat siyang masunod. Ganun siya kakupal. Kaya minsan, kailangan mo din mag-enjoy. Iwan mo yung trabaho mo doon. Pag uuwi ka, lalo na sa bukid, sa probinsya nyo, iwan mo ng trabaho mo, stress mo, yung problema mo sa trabaho, iwan mo na, huwag mo nang dalhin. Kasi nga, uuwi ka para ma-refresh yung utak mo. So, yun nga, dahil walang pasok bukas, uwi muna tayo sa probinsya. Kasi yung bukid namin doon, hindi na daw napupunta ng lolo ko. Kaya uwi ako ngayon, titingnan ko ng status ng bukid namin doon. Yung kubo, kung gaano nakadumi, kasi wala na nag-aasikaso. Kaya bukas, bibisitahin ko, kasi madami doon madaming alaga doon na manok, may mga tinanim, lalo na mga gulay, mga prutas. Kaya titingnan natin kung ano ang pwede natin doon gawin sa bukid para hindi naman masayang yung mga iniwan doon ng lolo ko. Yun nga, gabi na pala, hindi ko na malayan, kaya nagpagas na tayo. Kasi doon sa pupuntahan natin, mahal ng siguro mga 5 piso o 6 na piso kada litro ng gasolina yon. Kaya dito na tayo, mas tipid. So, biyahin ulit tayo dyan. Kahit gabi na, tuloy pa rin. Kahit takot sa aswang, makauwi lang. Kasi sayang naman kung bukas pa tayo uwi. Bitin naman ang araw. Kaya, ngayon, Biyernes, hapon, paggabi na, biyahe na tayo. Para bukas, pagising, naka-charge ka na, magandang aura mo. Yun, punta na tayo ng bukid nun. Doon tayo kakain, lahat. Dadalhin mo lang bigas lang. Yun, wala kang ibang dadalhin, bigas. Kahit na walang rekado, asin lang, pang ulam, yun. Kukuha ka lang ng gulay, nyog, meron halos kumpleto na doon. Pag sa bukid kasi, hindi mo naman kailangan madaming rekado para mga pampalasa. Hindi mo naman yung kailangan. Kasi nung panahon, asin lang, sibuyas, bawang, okay na. Masyado ng malasa nun ang pagkain mo. Tsaka pag nasa bukid ka, kahit gaano pa kasimple ng ulam mo, pagkain mo, pag kumakain ka na ang nakapaligid sa'yo, puro kulay green, dahon, puno, preskong hangin, yan. Kada subo mo, yung namnam mo ang sarap. Kahit simpleng gulay lang, napakasarap kumain pag nasa bukid. Kaya yung experience ko ulit yun. Yun nga, nandito na tayo sa parte ng talagang kagubatan na to. Kaliwa, kanan, wala nang bahay dyan, iilan na lang, madilim, sign na nasa bukid ka na. Yan, may dalawa ako dyan na sinamahan na din kasi nga inahabol ko sila kasi takot ako sa aswang. May kasama man lang. Kung aswangin man ako, tatlo na kami. Kaya di ko sila nilulubayan. Takot ako Yun, nakapasok na kami sa bayan ng Konoha. Kaya medyo malapit na. Konting biyahe na lang, konting dilim na lang. Yun, makakauwi na din. So yun nga, madilim na masyado. Inunahan ko na yung dalawa. Kaya mag-isa na lang ako dyan, bumabiyahe, walang kasama. Kahit takot sa aswang, at least malapit na naman na. Konting kembot na lang, malapit na tayo sa bayan ng Konoha. Makakauwi na din. So yan nga, andito na tayo, papasok na. Yun, nandito na tayo sa bayan ng Konoha. Kaya bukas, punta na naman tayong bukid. Makakapagpahinga na. So yun lang, hanggang lang dito ang aking joyride na gabi.